I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest and Shoutout kila Clifford Pulido from Olongapo City at Hero X Mania from Albay, Bicol. Salamat sa inyong suporta mga kaprakti. started, yeah, so let me get up on it, yeah. Bitch, you got me fucked up, I don't know what's up. Sa panahon ngayon, kung ang pag-uusapan ay ang pagpapalaki ng muscle, napakaraming ads o mga produkto na makikita mo sa internet. Ang mga ito ay gaya ng mga supplements, whey protein, mass gainer, amino acids, at iba pa. Nariyan pa ang mga payo ng mga fitness vlogger na mga dapat daw kainin para madaling lumaki ang katawan, gaya ng itlog, manok, oats, mani, broccoli at marami pang iba. Pero bihira mong maririnig o makikita ang tubig sa mga ito. May malaking kinalaman ang tubig kung paglaki ng muscle ang pag-uusapan. Teka, tubig para sa muscle? Bago mo ko awayin, narito at ipapaliwanag ko sa iyo. Kahit sinong doktor ang tanungin mo tungkol sa tubig, lahat ay magsasabi na mahalaga ito sa tao. Mabubuhay ka kahit hindi ka kakain sa loob ng ilang araw sa pamamagitan ng tubig lamang. Kailangan ito ng ating puso, utak, nagtatanggal ng mga toxins sa ating katawan, at marami pang iba. Pero sa ating mga bodybuilder o gustong lumaki ang muscle, malaking tulong ang tubig upang lalong mapabilis ang paglaki ng katawan mo. Ang ating muscle ay binubuo ng 70% na tubig. Oo mga kaprakti, malaking porsyento ng ating muscle ay tubig. Kaya dito pa lang, masasabi mo talagang mahalaga ang tubig sa paglaki ng muscle. Kaya huwag mong maliitin ang tubig pagdating sa pag-workout. Dahil kulangin ka lang ng 2% na fluid sa katawan, magdudulot na ito ng pagkabawas ng iyong lakas ng 25%. Totoong mahirap magpalaki ng katawan. Dapat consistent ka sa pagbubuhat. Sapat ang kinakain mo. Dapat ay may muscle recovery din. Mga sakripisyo sa oras, pagod, sakit ng katawan at iba pa. E paano nga ba nakakatulong ang tubig sa pagpapalaki ng ating muscle? Naaapektuhan ang ating performance sa gym kapag kulang ka sa tubig. Makakaranas ka ng pulikat at sobrang pagkapagod. Kaya imbis na madagdagan yung bigat na binubuhat mo nung nakaraan dahil kulang ka sa tubig, hindi mo ito magagawa. At dahil dyan, mabagal o matatagalan ang paglaki ng muscle mo. Ang tubig ang nagdadala o tumutulong sa mga nutrients mula sa ating kinakain papunta sa mga cells natin. Halimbawa, yung protein ay papunta sa ating muscles. Kapag kulang ka sa tubig, maaaring makaapekto ito sa pagdala ng protein sa muscle. At pwede ring hindi lahat ng protein na nakain mo ay makakarating sa ating muscle kung hindi sapat ang iniinom mong tubig. Ang pagbubuhat ay talagang napakahirap na exercise. Lahat ng joints natin, gaya ng siko, balikat, tuhod, ay magbubuhat ng mabigat. May oras ba na nakakaranas ka ng pananakit sa mga ito sa tuwing ikaw ay nagwo-workout? Malamang dahil yan sa kakulangan mo sa tubig. Ang ating mga joints kasi ay may kahalintulad sa lubricants o pampadulas upang sa tuwing tayo ay kikilos, hindi sasakit ang ating mga joints. Pero kapag kulang ka sa tubig, kukulangin din yung pinakapampadulas ng ating joints. Dahilan upang magkiskisan ang mga buto nito. Kaya nakakaramdam tayo ng pananakit dito. At maaaring magdulot din yan ng injury kapag tayo ay nagbuhat ng mabigat. At tayo mga nagpapalaki ng katawan, ayaw na ayaw natin ng injury
dahil matitigil ka sa pag-workout. Started, yeah, so let me get up on it. Yeah, bitch, you got me fucked up. I don't know what's up. Pour that shit in my cup. Ngayon, paano mo malalaman na kulang ka na pala sa tubig o dehydrated ka na? Unang-una, kapag naging manilaw-nilaw na ang kulay ng ihi mo, senyalis na ito na kinukulang ka na sa tubig. Lalo na kapag sobrang dilaw na ang kulay nito. Dapat uminom ka na agad ng tubig pag ganyan. Ang panunuyo ng labi, bunganga at mata ay mga senyalis din na nade-dehydrate ka na. Gaano nga ba karaming tubig ang dapat mong inumin sa loob ng isang araw upang manatili kang hydrated? Well, depende ito sa tao. Kung ikaw ay ordinaryong tao na simple lang ang ganap sa buhay, uminom ng isang basong tubig kada 40 minutes hanggang 1 oras sa isang araw. Pero kung ang trabaho mo ay mahirap at lagi kang pinagpapawisan, dapat ay mas madalas kang uminom ng tubig. Gaya na lang sa mga katulad nating mga bodybuilder, dapat ay kada 20 minutes ay umiinom tayo ng 2 basong tubig habang nag-workout. Muli, depende ito sa intensity ng iyong workout o sa dami ng pawis na lumalabas sa iyo. Totoong napakalaking tulong ng pag-inom ng maraming tubig sa pagpapalaki ng muscle. Dahil ang ating muscle ay binubuo ng 70% na anyong tubig. Napatunayan din na ang pag-inom ng sapat ng tubig ay nakakatulong upang magawa mo ng mahusay ang iyong pagbubuhat sa gym. Nalalayo ka rin sa mga injuries na maaaring maidulot ng dehydration o kakulangan sa tubig. Ginagampanan din ng tubig ang pagdadala ng mga nutrients at oxygen papunta sa ating muscle. At upang maging maayos ang sirkulasyon ng ating dugo, na dahilan upang magkaroon tayo ng magandang muscle pump kapag tayo ay nagbubuhat. At lagi kong sinasabi, ang paglaki ng muscle ay hindi nakukuha sa pagbubuhat lamang, dahil kailangan mo rin dito ng sapat na tulog at tamang pagkain. Hanggang sa muli mga kapraki, God bless, happy holidays! Don't give up on your dream if it's what you deserve.